all Irene's doing. She's really not gonna stop until she gets what she wants. Tingin mo talaga yung kapatid mo nagpakidnap sa'yo? Don't worry, Ma. Saktong paglabas ni Bingo ay nag-aantay ang tauhan ng lalaking nakidil sa kanya sa matang bibilhin sana niya para sa lola niya na inaantay pa rin nila ang 200,000 na pambayad niya na saktong lumabas si Caroline kaya nakita ang dilaga. Sinabi ni Bingo sa lalaki na gustong gusto niyang mabili pero wala siyang pera. Tinanong ng dalaga kung sino ang lalaking kausap niya. Agad namang sinabi ni Bingo na wag na niyang alalahanin pa, sabay abot sa helmet kay Caroline kaya napagtanto ng dalaga na ihahatid siya ni Bingo. Pagdating nila sa harap ng bahay nila ay hindi na pumasok ang binata na sinabihan na lang ng dalaga sabay umalis na din ito. Nang nakahanda na ang breakfast ng pamilya nila Wilson ay giniit ni Cindy na andoon na silang lahat na baka pwede na silang mag-umpisa. Agad namang sinabi ni Wilson na antayin nila si Caroline na kinainis nila maliban kay Charleston na saktong paparating na ang dilaga. Nang nakaupo na si Caroline ay ininis na naman siya ni Irene. Bago sila kumain ay giniit ni Wilson na tungkol sa family constitution ang announcement niya na final na ang ginawa niya na tinanong pa ni Gina kung kailangan ba ng revision para siya ang gagawa. Pero giniit naman ni Wilson na mas mabuting hindi siya ang mag-finalize na bibigyan niya lahat ang mga anak niya ng pagkakataon na isa sa kanila ang makamana sa posisyon niya bilang chairman of the board na hindi lang si Charleston ang bibigyan niya ng pagkakataon bilang panganay dahil yun ang nararamdaman niyang tama para sa lahat ng kanyang mga anak. Nainis naman sa Irene na yun lang pala ang announcement nila na alam naman niyang hindi siya kasali sa bagay na yun. Tinanong siya ni Caroline kung bakit hindi siya kasali dahil alam naman niyang hangad ni Irene na siya ang maging chairman. Sinaan naman ni Irene na wala siyang chance dahil bago pa siya ang maging chairman ay nakaharang na si Caroline. Agad namang sinabi ni Caroline na yun ang dahilan kung bakit gusto niyang mawala siya. Habang sa pag-uwi naman ni Bingo ay balisa siya na babalikan na sana niya si Caroline dahil baka may mangyari sa dalaga ay sakto namang dumating ang mga kaibigan niya. Pinamukha ni Irene na mula na ipanganak si Caroline ay epal na siya na may chance siya dahil sip-sip siya na sinita siya ni Cindy. Giniit pa ni Irene na masyadong maaga na yun ang pag-uusapan nila dahil nakaka-stress. Pero sinumbat naman ni Caroline na alam niyang galit siya sa kanya pero hindi sapat na rason yun para ipakidnap siya na kinagalit na Irene na kahit alam niyang totoo ang mga sinasabi ni Caroline. Pinagkaisahan nila si Caroline sa sandaling yan maging si Bettina, Cindy na gustong sirain ni Caroline ang kanilang pamilya. Maging si Wilson ay pinagalitan niya si Caroline dahil ang alam niya ay nagsisinungaling na naman ang dilaga kaya umalis na ito. Habang kinausap naman ni Cindy sa Irene dahil alam niyang kayang gawin yun ng anak niya na inamin naman ni Irene pero hindi niya magawang isumbong kay Wilson dahil mas lalong walang patutunguhan ang buhay ni Irene. Sa paglabas ni Caroline ay saktong tinawagan siya ni Bingo na nagkunwaring i-check niya kung yun talaga ang number niya. Nagpasundo agad si Caroline sa kanya na dumiretso sila sa gilid ng dagat. Kinakausap ni Bingo ang dalaga pero tahimik lang ito. Sabay giniit naman ni Bingo kung umiiyak siya pero sinabi naman ng dalaga na hindi sila deserve sa mga luha niya kaya gagawin niya ang lahat para mapatunayang nagsasabi siya ng totoo. Habang minamanmalan na sila ng mga kidnapper at kahit ayaw ni Bingo ay damay na siya, pati ang pamilya niya ay madadamay sa gulo na kinakaharap ni Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.